At eto naman yung luto ko sa gabing ito, Rods Bokari. Napakasimple lang po nito. Halina't samahan niyo ako. Assalamualaikum salangon, mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Una, nilagyan ko na ng olive oil yung kaldero at iginisa ko yung sibuyas. Igigisa lang natin ito hanggang sa lumabas yung kanyang bangong amoy. Isusunod natin yung sibuyas. Halu-haluin lang natin ito hanggang sa malanta yung sibuyas. Kumbaga malanos siya ba? Kasi pag hindi siya malanos, hindi lalabas yung kanyang napakabango na amoy. At pagkatapos nilagay ko na yung sangkap na pampalasa ay mix masala, biryani, spice, asin at saka Maggi cubes at paminta. Naglagay na rin ako ng tubig nang sa ganun hindi masunog yung mga ating buharat. Pagkatapos nilagay ko na yung manok. At nang malagay ko na yung manok, ayan, sudsudan lang natin kasi mahirap siyang haluin, malaki kasi yung hiwa ng manok. Baliktarin lang natin ito, ayan, huwag kang magsawa magsudsuda, ayan, baliktarin mo pa. Uy, baliktarin natin ito ng mabuti nang sa ganon yung sangkap na pampalasa ay sumanap doon sa manok. Ayan, itutuloy mo lang dahil pagsudsod. Ang hirap kasi magsudsod ng manok, lalo na pag isang kamay lang yung gamit mo. Yung isa, hawak ko yung aking lumang telepono. Oo. At pagkatapos pag ganyan, natakpan natin ito at lutuin ng 20 minutes, dahan-dahan ang apoy. Nang naging 20 minutes na, ayan na yung naging itsura niya. Dito, maglalagay na tayo ng tubig. Depende sa inyo kung anong tubig yung ilalagay nyo. Basta dito sa bahay, naglagay ako dyan ng mainit na tubig. Kasi yun talaga yung aking paboritong ilagay ba, tubig na mainit para madali siyang kumulo. Lalo pat, lagi akong kulang sa oras dito sa pagluto kasi kung kailan yung order na magluto ang malagyan ko na ito ng tubig na mainit, ayan, sinigal ko uli, ganun talaga ako dito at mahilig talaga akong manigal-nigal. Takpan natin ito at lutuin muli ng mga 25 minutes. Pagkalipas ng 25 minutes, ayan, luto na talaga, sakto lang at inilagay ko na ito sa loob ng pugon. Bumalik ako sa isa pang kusina, dami kasing kusina at ayan, sinalang ko na yung basmati rice. Tatakpan natin ito at lutuin at nang kumulo na, ayan, naglagay ako dyan ng carrot. Nahuli kasi yung paglagay ko pero okay lang yun para hindi malata yung carrot. At simbol-simbolan natin ito at takpan, hayaang maluto. Pero hindi pa nga luto, ayan, muli ko itong tiningnan at sinikal. Pag ganyan nang makita nyo, dahan-dahanin, paliitin yung apoy at dahan-dahan lang pagsikal para hindi maputol yung ating kanin. Takpan at hayaan siyang maluto. Lipas ng 15 years, luto ng ating Rods Bokari at nailagay ko na ito sa hafida para hindi siya lumamig. At eto naman yung ating luto nung nakaraan na macaroni bechamel with laham at saka with chicken. At ayan na nga, inuna ko yung karne. Ganyan yung pagluto ko dito pagkakarne o kaya giniling ba. Kasi hindi pwedeng ibukod dito sa bahay ang pagluto. Kailangan nakamekos lahat ba. Kumbaga mekos-mekos ang lahat-lahat. Hindi pwedeng ibahin mo. Kasi pag iniba mo, maiba din yung lasa. Kaya ayan na nga, kung nakikita nyo, dito na tayo ngayon sa part na ito. Naglalagay na ako dyan ng tomato paste. Haluin lang din natin ito ng mabuti para maghalo yung tomato doon sa karne ng tupa. Pagkatapos, nilagyan ko na rin ito muli ng tubig na mainit na galing mismo sa kandi, oo. At pagkatapos, ayan, kita nyo naman, hinalo ko siya uli at lulutuin natin ito ng 10 minutes. Pagkalipas ng 10 minutes, ayan, ilagay ko na yung spaghetti macaroni. Tama ba yung sinabi ko? At sudsudan natin ito ng dahan-dahan para hindi mamasiklumyo yung spaghetti sa kaldero. At pagkatapos takpan natin ito at hayaan nating maluto. Pero hindi ko lahat na videohan kasi alam nyo na medyo luma na yung aking telepono. At ayan na nga, nailagay ko na sa loob ng pugon. At pagkatapos tinakpan ko na ito ng gaster nang sa ganun hindi siya lumamig ba? Oo. Tapos ito, umpisahan natin ang panibago nating bechamel macaroni. Ayan na nga, sinalang ko na yung sibuyas ay hindi bawang. Haluin lang natin ito hanggang sa lumabas yung amoy. Sinunod ko na yung sibuyas. Hahaluin lang din natin ito hanggang sa malanta yung sibuyas. Pagkatapos, sinunod ko na dyan yung giniling na manok.
Ayan yung ating giniling na manok. Hinugasan ko po yan ha. Hindi ko siya pwedeng bungkalan kasi malaglag, sayang naman. At naglagay na rin ako dyan ng mga sangkap na pampalasa ay buharat. At yung buharat ay 3 uri lang ng buharat. Mix masala, paminta, asin at saka Maggi cubes. Ganun pa rin ang ating daan sa pagluto. Haluin natin ito at maglalagay tayo ng mainit na tubig. Nang sa ganun, madali siyang pakuluan. At pakuluan natin ito ng mga 10 minutes din katulad ng nauna nating naluto. At pakuluan lang natin ito ng 10 minutes. Pagkalipas ng 10 minutes, ayan, kumulo na at nilagay ko na yung spaghetti macaroni o spaghetti lang. Ganun pa rin, hahaluin lang din natin ng dahan-dahan, parang ganyan. Pagkatapos takpan natin at hayaang maluto. Oo, pag ganun pwede na siyang kainin pero kailangan ko siyang gawing bechamel. Yun lang po, maraming salamat at thank you for watching. Follow for more videos. Paalam, maasalam.